Narito naman ang iba pang mga balita. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang lalaking ito matapos ang isinagawang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Karingal. Isang OFW na itago natin sa pangalang Maria Kasi ang dumulog sa kanila para ireklamo ang suspect na si Bonjomar Laguna na siya umanong nasa likod ng isang investment company na nanloko sa kanya. Sa pamamagitan daw ng social networking site na nakilala ang suspect. Prime Investment Company daw ang pangalan ng kumpanya nito nang makilala niya. Sinasabi niya kasi yung kikitain, gano'n. So malaki po kasi yung kikitain. Magaling siyang magsalita kahit na through Facebook kayo nag-usap. Oo, magaling siyang, yung anong tawag doon? Opo, mag-sales talk. Nung nag-meet na kami, 44,100. Yun ang binigay ko sa... Tapos ang dapat nabalik doon daw? Nasa 300. No, iba po yun. Within 300,000. Pero makalipas daw ang ilang araw, walang payout na nangyari. Inalok daw siya muli ng suspect na mag-invest sa bago niya ng kumpanya na D&J Marketing. Di pa raw siya nagduda noon kaya nagbigay siya ng 12,000 pesos. Pero pagkalipas ng ilang araw na ipinangako nitong payout, wala na raw itong maibigay. Dito na raw kinutuban si Maria. Bigla na rin daw di makontak ang suspect at deactivated na rin ang Facebook account nito. Pero bigla raw ulit nakipag-ugnay ng suspect kay Maria online at nang hikayat na mag-invest ulit ng 500,000 piso. Dito na nakakita ng pagkakataon si Maria para ipa-entrap ang suspect nang pumayag siyang makipagkita para iabot ang tawad ng 200,000 piso. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga pulis hanggang sa na-entrap si Laguna kasamang 2 iba pa sa isang hotel sa Cubao. Itinanggi ni Laguna na tinangay niya ang pera ng mga investor. Di rin daw siya manloloko at wala rin daw kinalaman ng 2 kasama niya. Nag-payout po ako yung sa mga kilala ko pong tao. So marami rin po sila. Kasi ngayon yung humuli na, wala na pong payout. Kasi binili po ng ng sasakyan ni Sir Dexter. Sabi ng suspect, makikipag-usap siya sa ibang complainants para ibalik ang pera nila. Ayon mismo kay Laguna, nasa 300 daw ang nag-invest sa kanila at 150 to 200 doon ay pawang OFWs. Bukod kay Maria, 4 na complainant pa ang lumitaw sa CIDG. Ang isa galing pang Mongolia at halos 200,000 rin ang natangay sa kanya ni Laguna na inaasahan niya sanang lumago. May nilalatag siyang magandang scheme complan ba na kikita ng malaki. And then tapos forex trading, may stock market. Gusto ko po pag uwi ng Pilipinas may pera akong makukuha. Tapos Christmas, dumaan kasi 'di ba Christmas kasi kami umuwi. Desidido ang mga complainant na sampahan ng kaso ang suspect at mabawi ang pera nila. Mahaharap sa kasong estafa ang mga suspect. This time ang namin na i-file is estafa, but we're still digging deeper. Laliman namin yung investigation hanggang baka pumasok pa sa elemento ng syndicated estafa or large-scale estafa. Nananawagan ng mga otoridad sa iba pang nabiktima ng grupo na agad nang makipag-ugnayan sa kanila. Jamie Santos, GMA News.